Ang nasa plano ni Gull ay kinabukasan na ulam ay Muddy Lizard Day. Ang sumunod ay isang makatas na pork steak na uri ng gabi. Sumunod naman ay bird soup time na maaaring mga kaibigan lang ni Lomi. Kahit na ang mga larvae ng bug ay hindi ligtas pagdating sa gana ni Gull. Kanina pa sila nasa kalsada, ngunit ang hapunan ngayong gabi ang jackpot. Isang malaking matabang USA. Nagsasawa na si Rand sa nakakalokong kalbo na org na ito na kinakain ang bawat mahalagang nilalang na nasalubong nila. Ngunit nakaupo pa rin siya sa hapagkainan pagdating ng araw. Gugulo niya ang layunin gamit ang mga mumunang tinapay ni Elven para sugpuin ang gutom ng bata. 3 hinto sa isang araw ang nagpapabagal sa kanilang takbo. Hindi nila kayang ilagay sa alanganin ang misyon sa kalokohang ito. Ngayong gabi, mukhang nasa good mood goal si Rand. Naisip na sa wakas ay pinahahalagahan ng kanyang kaibigan ang kanyang kasanayan sa pangangaso at pagluluto. Ang karne ng USA sa gabi ay kat-anji tangi, gaya ng dati, ngunit agad na napansin ng Google na may mali. Ang ilang mga kagat ay lasa ng kakila-kilabot tulad ng Elven bread. Pero ipinagkibit balikat lang niya ito. Ang karne ay karne. Pinanood ni Rand ang kanyang plano ng perpekto sa real time. Ang lahat ay naayon sa kanyang plano sa gabi ay isa pang gabi para sa layunin. Ngunit isang malaking panalo para kay Rand. Habang natutulog ang madilim na duwende, nagsimula siyang makakita ng isang pugot na kuneho. Lahat ng kinakatay at kinakain ng Gull ay nagmumulto sa kanyang mga panaginip habang siya ay labis na humingi ng tawad. Ang sindak na panuorin ng batang orc na kinakatay ang mga hayop na yun ay talagang nagdudulot sa kanya nang magising siya mula sa bangungot na basang-basa sa malamig na pawis. Si Gull ay wala sa tabi niya. Ang araw ay tirik at maaga, ngunit hindi nakapagpahinga si Rand. Agad siyang sumigaw, tinawag ang Googlel, na iniwan ang kanyang mahalagang backpack sa kanilang kampo. Labis na nag-alala si Rand kaya tumayo siya para hanapin ang kakahuyan para sa anumang senyales ng layunin. Nangyari si Rand sa berdeng kasama sa likod ng mga dahon, sumisigaw at tumututok sa isang bagay. Si Gull ay tumatae na para bang hindi pa siya tumae. Nililinis niya ang kanyang bituka. Tulad ng kanyang buhay ay nakasalalay dito. Isang pagsabog ng basura ng pagkain at mabahong amoy ang umalingaw-ngaw sa paligid ng kakahuyan. Si Gull ay mukhang naglalabas siya ng kasamaan mula mismo sa kanyang asshole. Plano ni Rand na pakainin siya ng tinapay ni Elven sa pinakamasamang paraan. Pinatalsik ng amoy ang elite na si Dark Elf Assassin. Agad na tumakbo si Cold Lomi sa tabi ng kanyang amo na may pag-aalala. Nagsisimula ng sumakit ang tiyan ni Gull. Naisip niya na baka ang USA na yon ang kinain nila kagabi. Sa sandaling yun, natiyak ni Rand na ang orc na ito ang mamamatay sa kanya. Ang mga tripulante ay naglakbay sa lahat ng uri ng kakaibang natural na phenomena sa daan. Palaging nagtatanong si Goal kung nasa lugar na sila at tumakbo, patuloy na nagpapaalala sa kanya na maging mapagpasensya ng kaunti pa. Ang kanyang pagdumi ay naging mahirap na mag-concentrate sa pag-usad nang ang kanyang dumi ay malapit ng sumilip sa labas ng mundo. Nagpapalabas siya ng mga third bomb tuwing 2 oras at tumakbo, gusto niyang maghintay hanggang makarating sila sa tamang comfort room. Inakusahan siya ng Google na naging sanhi ng mabahong problemang ito, ngunit si Rand ay patuloy na naglalaro. Gusto niyang isipin ng ginto na ito ang sumpa sa pagkain ng mga kawawang hayop na yon. Ngunit ang batang orc ay hindi nahuhulog para doon. Buong buhay niya kumakain siya ng karne. At ang tanging kapanipani walang paliwanag ay nalasan siya ng tinapay ni Elven. Tuluyan ang nawala si Rand sa kanyang animal cruelty spiel para pigilan si Gull na guluhin pa siya. Kinailangan niyang i-bust out ang Alvin eye poke technique. Ito ay napaka-epektibo sa pagpapaiyak ng matitigas na ulo ng mga batang orc, ngunit si Gull ay hindi bumabagsak ng walang laban. Gumanti siya nang hindi naghugas ng kamay na puno ng kalokohan. Kung ang mundong ito ay may mga mikroskopyo, ang bacteriologist ay magkakaroon ng isang field day na may mga kamay ng ginto. Lahat ng napakalaking mikrobyo na yon ay inilipat sa walang kalaban-laban na mukha ni Rand. Nag-away at nag-aaway ang dalawa sa buong lugar na parang mga bata. Bago nila namalayan, nakarating na sila sa kanilang destinasyon, sa wakas ay nakita na ni Rand ang palatandaan ng 3 poste ng bato upang makapasok sa kaharian. Ipinaliwanag niya na ito ay isang elf shrine, kaya natural na inisip ng ginto na kailangan nilang manghuli, ngunit hindi na kailangan yun.
Dahil nakilala na ng dambana, si Ran Lomi ay nakamasid sa pagsisimula ng seremonya, sabi ni Ran. Ang kanyang palad sa ibabaw ng puno sa harapan at nagsimulang umawit ng isang elven na dila upang bigyan sila ng daan patungo sa imperyo ni Faye. Lumiwanag ang pangalawang poste at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na gumalaw. Sumunod na dumating ang ambon na bumalot sa buong lugar. Ang kakaibang puno na napapalibutan ng mga poste, nagsimulang gumalaw. Walang galang na tumalon sina Goal at Lomi para tumakbo sa kalawakan. Natakot sa kakaibang ritual na makapasok sa kaharian. 1 minuto, may mga puno sa lahat ng dako. Ang sumunod, ang parehong mga punong yun ay naghanda na ng daan patungo sa isang lihim na daanan. Pagkatapos ay nilamon ng maliwanag na liwanag ang lahat sa di kalayuan, naiwan ang mga tripulante at ang Alvin Shrine. Hindi na natakot sina Gull at Lomi. Namangha sila. Sa wakas ay papunta na sila sa kaharian ng elf. Pagkatapos ng mga araw ng nakakapagod na pakikipagsapalaran, ang liwanag ay lumakas ng lumiwanag na nagpapataas ng mga inaasahan ni Goal sa 1 segundo. Nang tuluyang mawala ang liwanag, iminulat ng batang orc ang kanyang mga mata. Nadismaya siya nang makitang kara-rating lang nila sa isang ordinaryong bangin. Sa itaas ng mga ulap, si Ran ay labis na nag-hype up sa kaharian kaya dapat mayroong higit pa rito. Ang walang tigil na pagtakbo upang mahanap ang kanilang mga sarili sa gilid ng isang bangin ay medyo anticlimactic, ngunit ang matayog na platform na ito ay pasukan lamang sa pangunahing kaganapan. Gayunpaman, walang nakikitang pasukan ang Google. Ang lugar na ito ay ang pulang-pula na gilid, dahil laging pula ang langit sa lugar na ito. Habang si Rand ay masigasig na ibinahagi ang kahalagahan ng lugar na ito, si Gull ay humihiyaw tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng sapat na tumalon mula sa mga bangin. Ang pag-crash ay palaging hindi kapani-pani walang masakit, kaya dapat ding asahan ng batang orc na sa pagkakataong ito ay sinipa siya ni Ran. Ang layunin ay natural na nagsimulang sumigaw para sa kanyang buhay. Kung ito ay isang biro, kung gayon ito ay hindi isang napakahusay. Ang payo sa kanya ni Rand ay ipagpatuloy lang ang pagbagsak. Sa sandaling wala na sa larawan ng layunin, turn na ni Rand kay Lomi. Isinakay niya ang manok sa kanyang likuran at mahinaong isinubsob sa Crimson Sea of Clouds. Hindi mabilang na beses na itong ginawa ni Rand, kaya hindi ito nakakasira ng ulo para sa kanya. Si Gull naman ay nangangamba sa hindi may iwasang paglapag sa ibaba. Noon naramdaman ng batang orc ang bigat ng Dark Elf na nagtulak sa kanya pababa ng mas mabilis sa gilid ng bangin ay mga kakaibang circular structures na nakasecure sa base. Pinasok nila ang isa sa kanila at nagsimulang mag-inat at magkaroon ng hugis ang isang sabon, napansin na huminto na ang pagbaba nila. Sinabi sa kanya ni Rand na napakapalad niyang maglakbay kasama ang isang duwende dahil sila lang ang may pribilehiyong masaksihan ang napakagandang tanawin sa unahan ng lumiko ang layunin kung saan nakatingin si Rand. Nabuhay muli ang kanyang kaninang kasabikan. Formal na tinanggap ni Ran ang layunin sa Elf Kingdom ng Redstone Forest, isang utopia ng kalikasan at mahika. Ngunit ang isyu noong una ay hindi nalutas. Si Gull ay hindi humanga sa magandang tanawin ng may namumuong masama sa loob ng kanyang sikmura, namilipit siya sa sakit nang magsimulang maglaho ang kanyang kontrol sa kanyang bituka. Ang multi-layered magic bubble na ito ang pinakamasamang lugar para mangyari ang problemang ito. Subukan niya hanggat maaari. Si Gull ay nakikipaglaban sa isang natatalo na labanan sa simula pa lang kinailangan niyang pakawalan ang halimaw sa loob para matapos ito. Sa kasamaang palad para kay Ran, kailangan niyang maging bahagi ng trahedya na malapit nang mangyari sa kaharian. Si Lomi ay isang ordinaryong ibon lamang. Dapat wala talaga siya. Sa loob ng multi-layered magic bubble, ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay nangyari na sa wakas. Kung titingnan mo ito mula sa ibaba, ang magic bubble na yon ay kamukha lang ng iyong tipikal na magic bubble na regular na lumilipad sa kalangitan, pagkatapos ay bumagsak ito sa ilalim ng presyon ng mga Gull, naipon at natunaw na dud tulad ng isang bomba ng atom sa itaas ng sagradong Elven Kingdom. Ang mga landing pad ay inihanda upang tanggapin ang mga magic bubble mula sa Crimson Edge. Ang delusional attendant ng pads na si Air Gaston Augustopa ay nagsisimula pa lang sa kanyang araw. Ilang minuto na niyang hinahangaan ang sarili sa salamin. Imbes na gawin niya ang kanyang trabaho pagbalik niya sa kanyang pwesto, ang tanging naiisip niya ay ang palengke at pag-inom kasama ang kanyang mga babae na si Gem at Jel. Sa sandaling yun ay narinig ang isang malakas na pop mula sa langit. Hindi siya makapaniwala.
Isang tunay na himala ang nangyayari. Isang ulan ng tsokolate mula sa mga Diyos. Hindi niya alam na ang chocolate rain na ito ay nanggaling sa bituka ng isang batang orc. Buti na lang at dumapo sa tubig malapit sa pads, tumakbo at matikas na sumunod si Lomi sa kanilang landing area. Nakita ni Gaston, tumakbo at agad na naging alerto. Inikat niya ang kanyang katawan upang maghatid ng isang sipa na halos hindi makalampas sa Dark Elf. Nang makita ang nangyayari ay pumasok din si Ran sa combat mode. Si Eric Gaston ay gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali na tumakbo ng madaling pinagsamantalahan. Hindi lang pala nakilala ng attendant, tumakbo kasama si Brown at lahat. Inisip niya talaga na ang respetadong assassin na ito ay isang intruder. Hindi natuwa si Ran, kaibigan din ng lalaking nahulog sa tubig. Nalasahan ni Air Justin ang chocolate rain at medyo kakaiba ang lasa. Nagmamadaling tumakbo, binalaan ang lalaki na huwag lunukin ang kakilakilabot na dumi na pumutok sa magic bubble, ngunit huli na ang lahat. Kinailangan ni August na linisin ang kanyang bituka sa pagkasuklam. Hindi ka panipaniwala dahil kahit isang sandata ay hindi makakalusot sa mga bula na iyon. Ito ay nagpapakita lamang na ang Gaul ay hindi karaniwan sa maraming paraan habang hinihila ni Ran ang walang malay na orc. Hinihiling ng attendant na itala muna nila ang kanilang pagdating. Gayun din, hindi maaaring dumaan ang mga hindi duwende sa pamamaraang ito. Papasok sana sila sa Kaider Gate ayon sa rules. Ngunit sa kanyang mataas na stake mission sa linya, hindi mapakali si Ran na pumunta sa mga aklat na kailangan niyang hugasan bago maghanap ng madla kay Lord Jezreel. Nakasakay na sila sa may pakpak na kayak na gawa sa dahon. Umalis ang mga tripulante, naiwan ang attendant na nakatulala ang tubig malapit sa mga landing pad ay nadamhan ng mahiwagang dumi ng Gaul. Ang daloy ng tubig sa kaharian ay nagmumula sa isang pinagmumulan, kaya ang kontaminasyong ito ay mabilis na naglakbay sa buong lugar. Samantala, ang mga tripulante ay malayang lumilipad sa himpapawid, patungo sa lugar ni Ran. Ito ay isang lugar na puno ng katuwaan at mga kulay. Ang mga bahay ay itinayo sa itaas at sa gitna ng kalikasan. Nahirapan si Ran sa pagmaneho ng kayak ng mag-isa, ngunit nagawa niyang mapunta sa tuktok ng isang puno. Oras na para magbigay ng layunin. Ang kanyang wake-up slap ngayong dumating na sila, all of them smelled awful and Gaul's whole body was aching to boot. Ang batang orc ay nabighani sa katotohanan na ang mga duwende ay nakatira sa mga treehouse. Nagtataka siyang tumitingin sa paligid, habang si Rand ay nag-check out na noon pa man. Nang makita ng Dark Elf ang isang piraso ng wala sa lugar na balahibo, alam niyang dumating na ang gulo. Ang sumunod naman ay ang paghagis ng mga punyal na madali niyang napalihis. Sumigaw siya sa kakahuyan na huminto ang isang tinatawag na communal dahil pagod na siya para sa larong ito. Isa pang maitim na duwende ang nagpakita ng sarili habang nakahawak sa kamay niya ang kalahating kinakain na pakwan. Isang palihim na pag-atake ng buto ng pakwan ang nagawang tumakbo. Itinama niya, tumakbo bilang siya ay tatawagin bilang Commander Camriel. She outranks Ran the Shrimp. Nang tanungin ng komandante ang tungkol kay Gaul, ang batang Or ay mabilis na nakontamina ang hangin sa pamamagitan ng kanyang baho habang siya ay nangungutya sa magandang Dark Elf. Hindi nagustuhan ni Cam Oriel ang amoy na yun. Sinampal niya ang Gaul mula kaliwa hanggang kanan habang binabalaan siya na huwag lumapit. Ang crew na ito ay parang hindi naghugas ng isang taon. Kailangan nilang maglinis at magulat sa kastilyo para sa overdue na misyon na ito ng sabay-sabay. Hindi na gusto ni Gaul ang babaeng yun at sa sandaling yun ay buong pusong pumayag si Gaul. Ang kanilang mga pag-ungol ay umani sa kanila ng buto ng pakwan. Ang bawat isa, sa wakas ay dumating ang mga tripulante sa bahay sa dulo ng paliko-likong landas. Si Ran, pumunta, nauna at binuksan ang pinto. Home sweet home. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay bumalik na siya sa kanyang kuna kasama ang dalawang nakakainis na bisita. Pagdating sa loob, kinailangang aminin ni Gaul na ang lihim na base ni Rand ay cool at sa pamamagitan ng lihim na base, ang ibig niyang sabihin ay tahanan na ito. Gayunpaman, mukhang mas mahusay ito kaysa sa kung ano ang mayroon ang batang orc noong nayon. Gusto niya ang dampi ng alikabok at sapot ng gagamba sa lahat ng dako. Akala niya ay maaliwalas ito. Ang palusot ni Rand ay napakabisi niyang tao na walang sapat na oras para maglinis. Nangangatilang maglinis si Rand kaya maghuhugas muna siya sa paliguan.
Matapos ma-refresh, tahimik siyang naghanda para sa royal audience. Ngunit pumasok na lamang si Gould ng hubot-hubad dahil nakalimutan niyang wala siyang ibang damit. Sinubukan niya ang tradisyonal na asul at itim na pantalon, ngunit hindi ito gumana ng kaunti at ang mandirigma, tulad ng hitsura, ay hindi kasiya siya. Ang isang alamat ng Zelda rip-off shirt ay hindi rin pumunta. Sinubukan niyang magsuot ng martial arts master look, ngunit kailangan lang niyang sirain ito sa pamamagitan ng paghila sa mga string ng napakalakas sa huli. Pinili niya ang kanyang klasikong pantalon na may dagdag na jazz ng isang purple na balabal. Natawa na lang si Rand sa napili niyang fashion para magmukhang tanga. Iniisip ni Gould na ito ay isang bagay lamang ng mga anghel, ngunit hindi talaga. Pagkatapos ay nagsimulang maghinala ang batang orc na nagseselos lang si Rand sa kagwapuhan niya kasama ang dark elf sa bahay. Sa wakas ay may oras na siyang literal na maamoy muli ang mga bulaklak. Kumuha siya ng isang dandelion mula sa bungkus at hinay pa nito hanggang sa may natira. Nagsimulang umilo ang huling wisp habang dinala ito ni Rand sa kanyang noo. Ipinaliwanag niya sa layunin na ito ay isang dandy, isang bagay na tumutulong sa kanya na makapagpahinga. Sinubukan ito ni Gull at natuwa siya sa relaxation na ibinibigay ng isang dandy. Ang buong crew ay malinis, masaya at chill para sa isang beses sa kanilang buong pakikipagsapalaran. Sila lang yun, ang dandies at ang view mula sa bintana ni Rand. Ngayong handa na sila, oras na para makipagkita kay Lord Jesarl. Ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Ivy sa isang kastilyo, ang Elven Castle ng Pulang Stone Forest. Sa looban, isang marangal na duwende ang umiinom ng tsaa mag-isa. Ninanamnam niya ang bawat higop mula sa magarbong tasa ng tsaa hanggang sa ipaalam sa kanya ng mga gwardya na ang Nightwalker, isang damit at tumakbo. Dumating na si Warren mula sa kanyang misyon. Agad namang nagliwanag ang ekspresyon ng lalaki sa pagbanggit kay Ran. Lumuhad ang Dark Elf at buong pagmamalaking sinabi na matagumpay niyang nakuha ang artifact habang nilalaro ang goal sa cool. Ang marangal na duwende na ito ay si Jesher Lethrandir, Panginoon ng Elven Kingdom, at natuwa siya sa paglilingkod ni Ran sa kaharian. Tinanong din niya kung sino ang batang orc. Hindi talaga tinuruan ng tamang asal si Gould, kaya kinailangan siyang siko ni Ran para tumugon, pagkatapos ay buong pagmamalaking ipinakilala ang sarili bilang Brobagul na anak ni Gulfin mula sa orc village ng Hubis. Ang mananakop ng mga bundok ay tumakbo ng detalyado na dahil sa mga hindi pa naganap na kaganapan, ang mga orc ay may malaking papel sa misyong ito. Nais malaman ng Panginoon kung nakilala ni Rand ang matandang Gweran. Ang matandang orc na yun ay ang nagpadala ng layunin kasama niya bilang gabay palabas ng masukal na kagubatan ng bato. Mabilis na natuwa si Joshua sa karalagan ng kalikasan na dinagsa ng mga kahangahangang nilalang. Lubhang nalubog siya sa pagkaalam na buhay pa ang dati niyang kaibigan na si Guren kaya nakalimutan niyang may mga bisita siya. Magalang na ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili kay Gould, ngunit iginiit ng batang orc na ang kanyang pagpapakilala ay mas mahaba at mas mahusay. Sinamantala rin ni Gould ang pagkakataong ihatid ang liham na itinalaga sa kanya ng kanyang gramps. Natawa si Lord Jesrel sa pagiging eccentric ni Gould. Ipinaalala nito sa kanya ang batang Gera noong araw. Naalala niya ang mainit na pagbaril kay orc at ang kanyang paghamak sa mga demonyo na nang ahas na saktan ng kanyang nayon. Ang batang orc na yun ay isang matandang lalaki na ngayon na nahaharap sa isang paparating na krisis. Nararamdaman na nina Elder Chief Garrick at Warrior Low Senador ang pagdating ng demonyo. Klaus Kabel, ang santo ng mga himno, ay kasalukuyang tumutugtog ng isang nagbabala na himig kasama ng kanyang kaluluwang pinatak ng teardrop. Ang pulang awit ng kamatayan ay pinasabog mula sa kanyang may gulong na sungay ng hangin at sa batalyon. Sa wakas ay dumating na ang hukbo ng demonyo sa labas ng bubbles. Sila ay binibigyang kapangyarihan ng musika at handang magwelga sa kalagitnaan ng araw. Ang hukbo ng demonyo ay banta na ginawang mas masigla ang kanilang pagmarcha sa pamamagitan ng isang marching chant. Kumakanta sila sa bawat kurba sa paraan ng kanilang pagkanta habang ang Captain of Wrath Army ay nanlamig sa backseat ng karawahe na kanilang kinakanta habang ang huwarang Envy Army na si Captain Shu Yun ay nakasabit sa likod. Pumasok ang kapitan ng Green Demon Army dala ang kanyang gintong tanikala. Malapit na silang sumali sa isang all-out war laban sa maalamat na Beastmaster. Inihanda na nina Elder Gueren, Chief Garrick at Lazen ang kanilang mga sarili para sa mangyayari. Tumaas sa hanay ng mga demonyong sundalo na nakahanay sa harap mismo ng mga pader ng kanilang nayon.
Sa gilid ay isang demonyong nakapiring na tinatahak ang mga bundok ng may kasanayan at katumpakan. Tumalon siya at tumakbo sa paligid ng hukbo upang magulat pabalik kay Teniente Zex. Tinupad ng bulag na demonyo ang hiling ng Teniente at nalaman na pinatay sa aksyon sina Sarabella at Tolamos. Si Slick, sa kabilang banda, ay wala kahit saan. Hindi may kakaila ang lakas ng tatlong scout na yun. Kaya ito ay isang hindi kapani-pani walang mga ulat. Inutusan ng bulag na demonyo na magtipon ng isang pangkat ng pag-atake ng 5 habang siya mismo ang haharap sa mga taong yun. Ngunit ang kapitan ng kanyang kapitan ng hukbo ay ayaw siyang umalis, gaano man kapura ang bagay na ito. Kailangan niyang ipakita sa mga taong yun na hindi dapat guluhin ang sakim na hukbo ng demonyo, ngunit ang misyon ay makuha ang artifact habang tinatapakan ang maalamat na master ng beast. Kailangan nilang magkaisa at ituwid ang kanilang mga prioridad. Si Kapitan Hawk ay hindi nag-alala tungkol sa ilang mga taong naliligaw, dahil maaari nilang palaging panasan ang mga taong yun. Hindi nagustuhan ni Chief ang itsura nitong kalabang hukbo. Napakaraming demonyo. Doon sa itsura nito, pupunta sila dito para sa isang campaign na genocide. Inaasahan na nila ang pagdating ng isang malaking hukbo, ngunit ang mga puwersa ng demonyo ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kahit na hindi pa nakakarating ang mga reinforcement, kailangan nilang manindigan at protektahan ang mga orc ng boobies para sa nakatatandang Gurren. Ito ay isang bagay lamang ng tagumpay o kamatayan. Malapit sa kahoy na moat, pinangunahan ni Kapitan Hawk ang kanyang sariling kasakiman. Ipinaalam ng Demon Army Lieutenant Sex kay Kapitan Zik na handa na ang mga sundalo. Kailangan lang nila ng go signal. Nangangati ang Bird Hugo na magkaroon ng dugo sa kanyang mga kamay. Nag-ipon siya ng mas maraming hangin sa kanyang mga baga at sumigaw para magbel si Klaus. Sisimula ng santo ng mga himno ang pagkubkub sa Pwobies. Nagsimula ang kanyang kampana, nagsimulang umindayog sa isang hypnotic na tempo. Ang natitirang bahagi ng Wrath Demon Army ay tumayo at nakinig. Ang mga ulap sa mga mata ni Bell ay nagsimulang sumailalim sa isang nakakatakot na pagbabago. Napuno sila ng itim hanggang sa isang dilaw na iris na lang ang nakikita sa gitna ng dilim. Ang Soulcast Teardrop ay pinakawalan sa mundo. Ang kanyang kakaibang instrumento na Dumb-Obel bilang isang transport carriage ay nagsimulang magbago sa ibang anyo nito. Isang may gulong na sungay ng hangin na puno ng masamang enerhiya. Pinahihit niya ang air horn patungo sa kalyadong hukbo habang patuloy na pumupuno sa larangan ng digmaan ang mga nakakatakot na tunog. Hinawakan ni Klaus de Bell ang kabilang dulo ng sungay at humugat ng malalim na hininga na maaari niyang gawin. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang pulang awit ng lakas sa kabilang dulo upang kumalat sa buong lugar sa labas ng nayon. Ang kasakiman na Demon Army sa Taliba ay tumanggap ng buff, at ang bawat sundalo ay nadama na hindi magagapi. Nakuha din ng Wrath Demon Army ang buff at lahat sila ay handa na para sa dugo. Ang Envy Demon Army ay may maraming kakaiba, ngunit sila ay pumped upang makapasok din sa aksyon. Isang dagandong ng labanan na nagmumula sa isang buff na hukbo ng mga demonyo mula sa tatlong magkakaibang paksayon ay parang kamatayan mismo. Bumabas si Kapitan Hawk mula sa kanyang bundok. Dumiretso siya kay Klaus para i-pressure ang santo ng mga himno na ipahiram sa kanya ang super megaphone para makausap niya ang mga orc. Ipinagmamalaki niyang sinigaw ang kanyang pangalan, Hawk Ogo, Kapitan ng Grid Army. 2 sa kanilang matataas na sundalo ang binugbog hanggang mamatay ng Beastmaster. Nawalan din sila ng isang napakahalagang artifact. Para sa mga kadahilanang yon, hiniling niya na dapat lumabas ang Beastmaster. Matapos ang ilang segundo ng peking paghihintay ng walang tugon, sa wakas ay nakuha ng hukbo ng demonyo ang kanilang dahilan upang magpatuloy sa plano. Itinuro ni Captain Hawk at ng kanyang Infinity Gauntlet ang gate ng village ni Bobby. Pagkatapos ay pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri bilang theatrically hanggat maaari sa isang snap ng isang daliri. Ang kahoy na gate ng Orc Village ay naging alikabok at mga debris ay lumipad sa hangin. Ang lalaking ito ay si Thanos. Totoo, dahil mukhang hindi sinasagot ang tawag ni Captain Thanos, sasabak na lang siya kasama ang kanyang hukbo. Daan-daang katakawan, pumila ang mga demonyong sundalo para sundan ang kanilang kapitan sa labanan. Inutusan ni Elder Guerran sina Garrick at Lo Senador na pumunta sa kanilang mga istasyon. Mabilis na sumunod ang dalawa, inilagay ang kanilang laro sa mukha sa kanila sa labas ng paraan. Magagawa ng matandang org ang lahat sa tulong ng Grudam God of Protection. Nagsimulang lumaki ang kanyang katawan habang lumalakas ang kanyang lakas.
Ang kapangyarihan ni Grudam ay magiging pagpapakita ng kanyang galit laban sa mga mananakop na ito. Ang maalamat na Dragon Spirit Beast sa loob ng katawan ni Gueran ay tumagos sa kalangitan. Nakumpleto na ang Golden Dragon Assimilation Regis Spirit Beast. Nang sa wakas ay imulat ng matanda ang kanyang mga mata, ito ay nasa isang paghinto sa lupa, nagbigay sa kanya ng sapat na momentum upang mabasag ang plataporma. Isang matunag na boom ang nagtulak sa kanya sa hangin. Inutusan ni Captain Hack ang kanyang hukbo na libutin ang lugar para sa artifact, at sumunod ang kanyang mga tapat na sundalo.